Alam nyo ba po, maraming pagbabago sa pag-ihi natin, sa bladder, pantog, pag-ihi, pati sa kidneys natin pag tumatanda tayo. Pag edad 40 years old, 50 years old, 60 years old, lahat tayo dadaan dito. So explain natin, ito po yung natural aging process. So pagtanda ng kidneys, pagtanda ng pantog, ng bladder, ano nangyayari? Kaya marami tayong nararamdaman. Normal ba to o kailangan patingin sa doktor? Tignan muna natin, common to sa pag-ihi. Usually, mga edad 40, 50 years old, mararamdaman mo na to. Pag 60 years old, malamang mararamdaman mo na to. Ito yung normal na pantog. Yan. Pag bata pa ang pantog, maganda, malaki, para siyang elastic, para siyang goma. Mabilis mag-expand ang pantog, kaya niya maraming ihi, mabilis mag-contract. Okay? Ang problema, pag tumatanda, ito yung bata, ayan o, malaki, normal. Pero pag tumatanda, ganito nangyayari, lumiliit. Lumiliit siya, okay? So nangyayari, hindi na ganun ka-elastic yung pantog natin. Kung dati, kaya siguro kalahating litro bago ka iihi. Ngayon, mga 150cc lang ang laman, maiihi ka na. Kasi ayaw na niya mag-expand eh. Dati, pag umihi ka, ubos lahat. Mauubos niya. Pero ngayon, pag umihi, may tira lagi konti. May natitira. Kasi ayaw na rin mag-contract maigi. So, mas mahina yung power. Bukod dito, isa pang problema, yung labasan ng ihi. Pag matanda na, siguro 50, 60, 70, may nagbabara. Pag sa babae, pwedeng magbara yung prolapse. Ano ba, Doc? Hindi sa prolapse sa Tagalog. Diba? So yung prolapse, parang nakaharang siya eh. So, medyo barado. Pag sa lalaki naman, prostate. Pag malaki prostate, nakaharang din. So, hindi na maganda pagka-close nito. Pagka-close niyan. At dahil dyan, pag nagkakaedad tayo, marami ng sintomas. Bladder muna. Ano sintomas? Pag 50, 60 years old, kayo po mag-comment, mararamdaman nyo to. Actually, 50%, kalahati ng senior citizen. Pag umiihi, minsan lumalabas na lang pa konti-konti. Minsan di mapigilan eh. Kasi nga, hindi masyado nagko-close. Pag natatawa, nagugulat, minsan napapaihi. Possible yon. Isa pa, dahil maliit na nga yung pag-expand ng pantog, pag sa gabi, madalas na umihi. Nocturia. Siguro 3 beses umihi sa gabi. Yan. Very common, no? Around 70% ng tao na senior citizen, ihi na ng ihi sa gabi. Normal po yun eh. Incontinence, nocturia. Other problems, pwede po magka-UTI. Problema din natin yan. At prostate enlargement at humihina nga yung muscle. Pag sa babae naman, pag nag-menopause, bumaba estrogen, medyo may pagbabago din sa urethra at sa pantog. So nakita nyo, maraming problema. Mamaya may tips pala tayo. 21 tips maganda. So yan na, kaya tayo nakakaramdam. Ano magagawa? Tuturo natin mamaya. Ito naman po, isa rin problema natin, kidney. Ito, mas mahalaga pa nga ito, kidney. Kidney ng bata, normal, ayan o, malaki. Kidney ng tumatanda, biglang lumiit. Lumiliit ang kidneys pag tumatanda. Marami nangyayari. Yung kapal nito, cortical volume, makapal. Yan o, pag bata pa. Pag tumatanda, numinipis. Ito, nagiging mas rough. Dumadami ang cyst. Minsan may cyst. Maganda kung cyst lang. Ayaw natin bukol. At ang kidneys natin, may mga filter yan eh. May mga filter ang kidneys eh. May mga nagfi-filter sa kidneys eh. Yan o. Age-related changes eh. Ang filter, tawag natin dyan, yan o. Parang mga isang grupo ng cellula yan. Tawag natin dyan nephron. Kailangan marami kang nephron para malabas yung dumi. Diba sa ihi natin, ma-retain yung mga importante, yung mga protein, i-retain, yung mga dumi lang ilalabas. Ang problema, pag tumatanda, nababawasan. Merong mga namamatay na cellula. So, pakonti ng pakonti. Ang kidneys natin, pahina ng pahina pag tumatanda ang pasyente.
50 years old, 60 years old, 70 years old, normal aging yan. Yung pag-filter ng dumi, mas humihina. Okay? Yung pag-alis ng waste products, humihina. Kidney function, humihina. Diba? Kaya nga mas delikado. Pag mas matanda, huwag natin masyado pahirapan yung kidneys. May tips tayo. Ito ngayon ang problema. Kaya maraming may kidney failure sa Pilipinas. Pag tumatanda, pag 50-60, doon na papasok ang high blood. Doon na papasok ang diabetes, ang heart disease. So, pag naka-high blood, diabetes, heart disease kapag tumatanda, ito, normal aging, lumiliit na siya eh. Tapos may high blood, may diabetes ka pa, lalo niya masisira to. So, pag nasira ng high blood at diabetes, itong lumiliit na, di ba? Lalo pa siya liliit at pag lalo siya liliit, lalo ka ma-high blood. Kasi hindi niya malabas yung mga asin eh. Lalo ka pa magkaka-diabetes. So, ulit ng ulit, palala ng palala. Kaya dapat gagamutin yung high blood at diabetes. Kahit nga normal lahat, liliit pa rin eh. Pero kung may high blood diabetes, hindi ginagamot, lalong masisira. Kaya ang dami nagdadialysis sa atin. Tataas ang risk ng chronic kidney disease. Pati yung mga gamot na maraming gamot, mahihirapan din yung kidneys. Pag tumatanda, mahina pa uminom ng tubig, di ba? Kaya ang daming problema. See, kidneys, bladder, may diferensya. Ito pa, para sa mga lalaki, prostate. Maganda tong example, Doc Lisa. Pag bata pa tayo, edad 25 years old, ang prostate size ng parang mani walnut. Ayan, maliit lang, walnut. Normal, 20 to 25 milligrams. Pag naging edad 40 years old na, nako, medyo malaki na yung, yung size. Lumalaki na yung size. Ayan. Pag 50 to 60, mas malaki na. Tapos 70 to 80, mas malaki na yung size. Okay? So, yan po ang problema. Marami nagkaka-UTI. Ayan, no? Lalo na pag senior, tulad na sinabi ko. Ayan, no? Maraming sintomas. Pag UTI ang problema, ang sintomas natin, yan, no? Hirap umihi, pwedeng lalagnatin, mabaho yung ihi, masangsang, masakit sa likod, masakit sa dulo ng ihi. Yan, no? Habang nagtatalik, masakit. Meron tayong 21 tips, okay? Para malabanan itong pagtanda ng kidneys. Pero basically, sabihin ko na muna, bago natin bigay ito, yung mga tamang pagkain, sama ko na. Siyempre, ang kidney-friendly, mga gulay, prutas, bawas asin, bawas taba, bawas fast food, bawas mamantika, protina, di ba sabi ko, yung mga karne, wag masyadong maraming karne, konti-konti lang, tama lang. Hindi pwede yung sa 5 pork chop sa isang kainan, siguro isang pork chop lang. Smoking, alcohol, binabawasan. O, tingnan natin, 21 tips bukod sa pagkain. Tubig pa rin ang panlaban natin. Okay? Kasi pag walang tubig, lalong mahihirapan ang kidneys. At least 6 glasses. Pag matanda, kahit 6 glasses a day, pwede na mga 8 to 10 kung mas bata. Pakinggan yung sintomas. Ito, pag iihi, pilitin umihi ng todo kahit medyo matagal. Actually, isang tip ko nga, pag umihi kayo, di ba? Let's say, medyo may edad na, 50, 60. Pag ihi nyo, pag hintay kayo ng mga 1 minute, ihi ulit. May second urination. Kasi nga may naiiwan eh. Umihi ka na, o pahinga mo konti, kala mo tapos ka na. Mamaya magugulat ka, may pangalawang ihi pa, may pangatlong ihi pa. So, pilitin mo itong bladder natin, ipiga maigi. Ipiga maigi yung ihi. Tapos, para i-practice siya, pwede ka maghintay ng 1 oras o 2 oras, i-time mo, 1 hour, 2 hours, para medyo puno naman siya. So, hanggang mga 200cc siguro. 200cc, parang 1 basong ihi yun. So, hayaan mo na mga 200cc, pag punong-puno na, bago umihi na naman. Huwag din sobrang puno, yung nasa kotse, nasa traffic. Hindi maganda sa bladder yung sobrang laki na 500cc. Baka lalo sa lakas pag na sobra expand siya, pag na-expand mo siya masyado, pinigilan mo sa daanan, na traffic ka, baka masira siya, hindi na siya magsara. Okay? May danger yon. Kaya wag mahiya, lumabas sa kotse, tumabi, o pag nahuli ng pulis, di magmultan na lang.
Kasi pag hinaya mo, baka pumutok yung pantog natin. So, 200 cc lang, pipigilan, 1 to 2 hours bago ihi. Bladder training. Pelvic floor exercise, tuloy-tuloy lang yung mga exercise. Tapos magtalik, kailangan umihi. Kasi dyan nagkaka-UTI. Siyempre, pwede umakyat yung dumi sa pantog habang nagtatalik. Healthy foods, yung mga gulay na sinasabi ko. Huwag constipated, mas matigas ang dumi, hindi maganda. Hindi rin maganda iniiri. Pag umiiri sa pag-ihi, dapat relax lang. Huwag magpapataba. Mas mataba, mas nape-pressure ang pantog. Mas nape-pressure. Kaya nga yung mga buntis, di ba? Ihi ng ihi. Malaki kasi yung tiyan eh. May baby. Pero pag mataba ka, ganun din. Napapaihi lagi. Exercise regularly. Maghugas, maigi. Huwag maninigarilyo, huwag inom ng alak. Tingnan ng sintomas. Kung nahirapan umihi, magpa-check up sa doktor. Huwag din uupo ng matagal. Pag uupo ng matagal, hindi maganda. Lakad-lakad, straight body, correct posture. Sa nagbibisikleta, mag-ingat din. O, dapat medyo malambot yung upuan. Minsan natatagtag. Okay? Baka natatagtag dun sa may puwet na area. Bawasan yung asin. Underwear, wag masyadong masikip, lalo na sa mga babae. Masyadong masikip, naiipit siya. Pwede mag-infeksyon at maliligo araw-araw. Okay? Sana po nakatulong itong tips natin, prevention of UTI at iba pa. Okay. Maraming salamat po. So talagang dumadaan tayo dito, pero magpapacheck tayo sa urologist or nephrologist. Pag masakit na pag-ihi, may problema sa prostate o tumataas na yung mga creatinine, syempre hindi na magandang sign. Tapos yung dami ng protina, yung karne, wag din masyado marami. Siguro yung ilang hiwa lang ng karne. Kasi pag masyado marami, nahihirapan yung kidneys natin. Salamat po.